Pagers at handheld radios, sabay-sabay sumabog sa Lebanon. Natumba at sumisigaw ang taong ito sa sahig sa isang supermarket matapos na misteryosong sumabog ang pagers. Nasa mahigit 5,000 pagers di umano ang sumabog sa Lebanon at ang target nito umano ay ang grupong Hezbollah. Sino ang manufacturer ng devices na ito? Israel nga ba ulit ang nasa likod ng mga pagsabog na ito? Yan ang ating aalamin. Noong Setyembre 2024, isang serye ng pagsabog na kinasangkutan ng mga pagers o walkie-talkies na ini-import ng Hezbollah mula sa Taiwan ay naganap sa Lebanon. Ang mga insidenteng ito ay nagresulta sa pagkamatay ng maraming individual at pagkasugat ng libu-libong tao. Ang pager ay isang maliit na handheld na aparato na ginagamit para makatanggap ng mga maikling mensahe. Karaniwang ginagamit ito noong mga 1980s hanggang 1990s bago maging popular ang mga mobile phone. Ang Hezbollah ay gumagamit ng pagers dahil ito ay isang low-tech na paraan ng communication na mas mahirap subaybayan ng mga advanced na surveillance systems ng kanilang mga kalaban. Ang mga pager ay hindi nakokonekta sa internet o mga cell networks kaya hindi madaling matutukoy ang kanilang lokasyon o subaybayan ang mga mensahe kumpara sa mga modernong mobile phone. Ang pagsabog ay ikinakabit sa Mossad, ang intelligence agency ng Israel na sinasabing naglagay ng mga eksplosibo sa mga naturang kagamitan bago pa man makarating sa mga miyembro ng Hezbollah. Bagaman mariing itinanggi ng mga kompaniyang Taiwanese at Hungarian na sangkot sila sa mga kagamitan, nananatiling palaisipan kung sino talaga ang responsable sa mga nasabing insidente. Sa pagsabog ng mga handheld radio sa Lebanon noong Setyembre 17, 2024, 12 ang nasawi at halos 3,000 ang nasugatan. Aabot sa 5,000 handheld radios or pagers na ginagamit ng Hezbollah ang ginamitan ng mga itinanim na pampasabog ng Mossad. Mula rito, 3,000 radios ang sabay-sabay na sumabog matapos makatanggap ng coded message na nag-activate ng mga pampasabog. Sa kabila ng patuloy na investigasyon, ang mga pangyayari ay lalong nagpalala ng tensyon sa gitnang silangan. Ang papel ng Israel, Hezbollah at mga kumpanya mula sa Taiwan at Hungary ay kasalukuyang sinusuri at ang Estados Unidos na kaalyado ng Israel ay muling napasama sa issue. Background ng insidente. Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang mga mapagkakatiwalaang media outlets, ang Hezbollah, isang kilalang organisasyong militante na suportado ng Iran, ay iniulat na nag-import ng libu-libong mga walkie-talkie o pagers mula sa isang kumpanya sa Taiwan na tinatawag na Gold Apollo. Ang mga kagamitang ito na inaasahang gagamitin para sa communication ng grupo ay sinasabing naging sanhi ng pagsabog na nagresulta sa pagkamatay ng 12 katao kasama na ang 2 bata at pagkasugat ng libu-libong iba pa sa Lebanon. Inakusahan ng Hezbollah ang Israel ng pagsabotahe sa mga kagamitan sa paniniwalang ang Mossad, ang intelligence agency ng Israel, ang siyang naglagay ng mga eksplosibo sa mga walkie-talkies at mga pagers bago makarating ang mga ito sa mga kamay ng Hezbollah. Bagaman walang direktang pahayag mula sa Israel tungkol sa insidente, maraming eksperto ang naniniwalang bahagi ito ng isang malawakang kampanya laban sa Hezbollah at Iran-backed forces sa rehiyon. Ang papel ng Taiwan at Hungary. Ang mga kagamitang ini-import ng Hezbollah ay nagmula sa isang kompanya sa Taiwan na Gold Apollo. Gayunpaman, mariing itinanggi ng Gold Apollo na sila ang gumawa ng mga eksplosibong kagamitan at iginiit na ang mga produkto ay hindi nagmula sa kanila. Ayon sa pahayag ng kumpanya, nakipag-ugnayan sila sa isang Hungarian company na tinatawag na BAC Consulting na siyang gumamit ng kanilang trademark para sa paggawa ng naturang mga kagamitan. Mariin ding itinanggi ng BAC Consulting ang kanilang direktang pagkakasangkot. Sinasabing sila ay mga tagapamagitan lamang at hindi sila ang aktwal na gumawa ng mga kagamitan. Ang Taiwanese at Hungarian na mga kumpanya ay kapwa nakipagtulungan sa kanilang mga gobyerno upang maisagawa ang investigasyon at sinabing sila ay handang makipagtulungan sa mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng mga eksplosibo. Sinabi ng Taiwanese Economic Affairs Ministry na ang mga pagers ng Gold Apollo ay may limitadong kapasidad ng baterya at hindi kayang magdulot ng ganitong uri ng pagsabog. Sa kabila ng mga denial na ito, ang tanong kung sino ang responsable sa pagpapasabog
ay nananatiling isang palaisipan. Isa sa mga pangunahing teorya ay ang Mossad, ang intelligence agency ng Israel, ang siyang nasa likod ng sabwatan. Kilala ang Mossad sa paggamit ng covert operations para pigilan ang mga kilusang militante tulad ng Hezbollah. Bagaman walang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan ng Israel, maraming eksperto ang naniniwalang ang Israel ay may kakayahang magsagawa ng ganitong uri ng operasyon. Naniniwala ang ilang mga analyst na ang layunin ng Israel ay mapigilan ang paggamit ng mga kagamitang ito sa kanilang mga operasyon sa rehiyon. Ang insidente ay naganap sa panahon ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah at maaaring makita bilang bahagi ng mas malawak na stratehiya ng Israel upang pigilan ang anumang banta mula sa Iran-backed militias. Ayon sa ilang ulat, ang Mossad ay posibleng nakaalam na ang Hezbollah ay nag-aangkat ng mga walkie-talkie mula sa Taiwan at dito ay naisipan nilang maglagay ng mga eksplosibo sa mga kagamitan bago pa man makarating sa Lebanon. Walang opisyal na pahayag ang gobyerno ng Israel tungkol sa mga pagsabog ng walkie-talkie at pager sa Lebanon na ikinamatay ng ilang miyembro ng Hezbollah. Bagamat maraming ulat at eksperto ang nagsasabi na posibleng nasa likod ng operasyon ng Mossad, ang Israel ay karaniwang hindi nagbibigay ng kumpirmasyon o pagtanggi sa mga covert operations na tulad nito. Ang kanilang patakaran ay madalas na manahimik pagdating sa mga aktibong intelligence operations, lalo na kung ito ay tungkol sa Hezbollah at iba pang Iran-backed militias. Ang reaksyon ng Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay kilala bilang malapit na kaalyado ng Israel at kahit na walang direktang pagkakasangkot sa insidente, patuloy na binabantayan ng mga eksperto ang posibleng implikasyon nito sa relasyong diplomatiko ng US at Gitnang Silangan. Sa kabila ng pagtutok ng Amerika sa mga issue sa rehiyon tulad ng Iran at Hezbollah, wala pang opisyal na pahayag mula sa Estados Unidos na direktang tumutukoy sa insidenteng ito. Gayunpaman, ang patuloy na suporta ng US sa Israel ay maaaring magkaroon ng epekto sa mga kaganapan, lalo na kung ang tension sa rehiyon ay lalong tumindi. Mga epekto sa geopolitika. Ang insidente ay nagdulot ng malawakang takot at pagkabahala hindi lamang sa Lebanon, kundi sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Maraming mga eksperto ang nag-aalala na ang pagsabog ay maaaring maging sanhi ng mas malawak na hidwaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah na patuloy na nagbabantay sa isa't isa sa loob ng ilang dekada. Ang Hezbollah ay isang mahalagang puwersa sa politika at militar sa Lebanon at ang anumang hakbang laban sa kanila ay maaaring magdulot ng mga domino effect sa mga karatig bansa tulad ng Iran at Syria. Sa kabila ng mga denial mula sa mga kumpanyang Taiwanese at Hungarian at ang kakulangan ng direktang pahayag mula sa Israel, malinaw na may mas malalim na koneksyon ang mga insidente sa geopolitical na hidwaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ang papel ng Mossad sa operation ay malakas na pinaniniwalaan ng mga eksperto at habang patuloy ang mga investigasyon, nananatiling palaisipan kung sino talaga ang nasa likod ng mga pagsabog. Kasama rito ang mga bata at ordinaryong mamamayan na walang kinalaman sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sila ang mga tahimik na biktima ng isang digmaang hindi nila maunawaan na dadamay sa malalaking geopolitical na laban ng mga puwersang politikal at militar sa rehiyon. Ngunit hanggang kailan magpapatuloy ang ganitong kalakaran? Ang patuloy na sagupaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah kasama ang mga hindi nakikitang puwersang nagsasagawa ng covert operations ay tila walang katapusan. Ikaw, sa iyong palagay, sino ang tunay na may gawa ng pag-ataking ito? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at share. Maraming salamat at God bless.